God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, and in your blessing, and my God will be glorified. Proverbs chapter 27. Proverbs chapter 27. Verse 1. Proverbs 27, verse 1. Everything in life is uncertain. Amen? Ang wala kayo'y kasiguruhan ang kinabuhi, pero this afternoon, I will be sharing some of certainties. Ang Bible hatag na itong mga certain things na kinahanglan makasabutan aron atong mapadayon ang mga butang na atong nagkatunan na itungod sa unang pagsunod sa Ginoo kung ato sa maprepara atong kagalingon para aning mga butang. So, Proverbs chapter 27, verse 1, atong tumanong pagbasa. Proverbs chapter 27, verse 1. Nana mo sa inyong Bible? Say amen. Sige. Verse 1, ready? Let's read all together. Go. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. The Bible says, you boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Pray ka sa mga ikot, ang mga ikot ng mahal. Salamat kayo again sa opportunity kaya namin karoon sa mga malibiguan at salamat sa imong pagpapikuban ng mga karoon lawa. Salamat kagaling ng buntag sa pagpapinugtong mo kung unsa ang mga responsibilidad kung sa dapat na kinabuhi base sa imong kinuha ng mga mahimong ng mga tao na makadawat at panalangin magkatong sa mga hatag magkagalang panalangin mo flow di kanya nyo. So, salamat kayo karon sa hapon makapadayon yung tugyan nyo sa among pagsimba. Again, akong gila ang muli ng mga kakawan nyo ikaw na naghato nila nila sa simbahan. Tawagin ni na mga spirituhanon na butang sumala sa imong katiluan na ninamo na mga makatunan. Ako nag-gila sa ako sa mga leadership nyo. Lord, pasaylo ako kung sa mga akusasyon siya o mga imong rason, hindi ko fully makatudlo, makaagat, makagiya, makabadlo, makapahimundog sa inyong mga nakawan sa mga butang na mga makatunan. So, salamat kayo na ikaw ang Diyos na may natinulalo na mo kung sa kanang panahon na sa naang na mo bunit o mo giya o mapakita sa gracious ang natabsa. So, dalagang kay ka nga Ginoo, panalanginin ka rin ang panahon ng mga ganito, iisa nga na ng Jesus Christ ang mga kaliwala, pag-unin ni Lord Jesus ay mga miligod, ang mga declaim in Jesus' name. Amen. Nalikot, paliw. Again, ino si Solomon na higit na ito pwedeng pangantihan mo, na Bisaya no, manganti. Boast not thyself of tomorrow. Hindi ka pili makapanganti kung sa'yo may kapunan uma, kung sa'yo nakauma. Because the reality, life is uncertain. Dili kita kayon na imun ani ka. Pero, ang kanindot sa kinabuhi ng Kristohanon, do wala ka kabulong kung sa'yo uma na to, pero naay Diyos na nagulit sa itong uma. Kanina itong Diyos na nagulit sa itong uma, dili sa musugot, na dili kanya ang damon, anang uma na iyahang biprepara para na ito. So, mga gusto sa Ginoo nga, masettle yun sa itong kasing-kasing yung una-una. Though life is uncertain, but there are certain things of tomorrow na atong masugatan. Kani 100% ato kining masugatan. Di mo na mga certainties of tomorrow, kung you prepare yourself, the purpose na ng message, na nung gibutan sa Ginoo sa kasing-kasing, gi-impress Ginoo, because naamagod na to,
time na kailan itawa ba, dili itaw kayo ta mabinantayon, dili kayo ta maampingon bitaw sa ato ang kinabuhi nga do wapay kamano na to nga buhi patauma, pero panalitang buhi patauma ang may tamo kung di ta magbantay karon na ay mga i-prepare sa Ginoo na to sa future na Muslim away. Kaya ikaw mawala lang, masayang. It's because we have not prepared ourselves para ani nga mga butanga. So kinahanglan ako mandamo na itong kagalingon. So man dahil na siya, so may mga certainties for tomorrow. Pinakauna kani, it is certain sa ugma we will face problems. Amen. Pinakasigurado na. Usa sa pinakasiguro na itong masugatan sa umaabot problema. Kinahanglan, iandam ni mo kagalingon for life is a test. Inugtumi na, ang kinabuhi, sulayan yung ta sa Diyos. Amen. Tanan sa atong kinabuhi pagsulay. Andamon ta sa Diyos, tanaw sa Diyos, kung pili na mata sa sunod na po na stage, sunod na po na level, sa gusto niyang himuon niya nila to. Amen. So, brace yourself, prepare yourself. Tomorrow there will be problems. Amen. Na ay problema kang masugatan. Siguro ka na. Ang may tamo, ikaw na bago in John 14 verse 1, o Job 14 verse 1, man that is born of a woman is of many days and full of trouble. Amen. Ayun na bago. Sigurado ang tao, maabot yung panahon, there will be trouble. Minsan ka si Job sa iyang pagtinarong, sa iyang pagbinutan, sa iyang pagbutang yun siya kagalingon sa kabukotos ginoon ang problema, yung gihapon siya. Kaya kamantay mo, si Job, grabe yun, nagbinutan, ang problema yung gihapon. Si Solomon sa iyang kabright, na makasulubay sa tanang problema, pero nagproblema yung gihapon. Si David sa iyang kasing-kasing na kanang totally surrendered to the Lord, nagproblema yung gihapon. Si Abraham sa iyang pagka-full of faith, nagproblema yung gihapon. Man that is born of a woman is of many days and full of trouble. So you brace yourself. Tomorrow there will be disappointments or failure. Brace yourself. But it doesn't mean when you fail, it doesn't mean imuha na undertaker dahil ka na sa cemetery no. Failure are designed sa Ginoo nimo para ka i-train sa iyahang gusto na himuon sa imong kinabuhi. So you brace yourself, you prepare lang. Nga naay problema, there will be ang imong mga expectation, di ba mo? Ang imong mga gipangayo, papabutong pasag ka. There will be disappointments, you will be depressed, maguol ka, magalata ka, maghuna-huna ka, gaboy, isa na lang ka. Kung naamagaling na kalimpay ni mo karon, you brace yourself, it might be tomorrow, kung nakalimpay ni mo karon, maupay makapag-uol ni mo. Kung unsa man galing, you prepare yourself for this. There will be depression, there will be distraction. Na ay mga distraction, sabi ito sa kung iinon ninyo, kung ang klase is in the back, gusto siya on course ninyo ka. Karon, ang yawa, hindi siya gusto makapunta dito sa pinakadali na panahon. So, kung nang imo sa yawa, hatagan kagdaghan na maka-distract mo. Ma-distract ka, paibog-ibog ka ng tigit. Sa imong trabaho, ang may tabo, ihatagan kag sobrang nagumang, sayang na nakagmawala. Sa imong family, it's time na yung harmony, na yung mga friction na mo arise, ang may tabo, di ka ganahan na noon, ma-discourage na pamulit sa mundo. I-distract ka sa yawa. Sa inyo sa mga relationship, malingkamot ka
yawa nga di ka focus. So, you brace yourself, kinahanglan ang damo. Though uncertain, wa yun ka man kung unsa ng problema sa umaabot, pero I'm telling you na agay problema. Pero kani kinahanglan masabtan. All problem, ang tanan na size is designed ihatag sa Diyos nimo para ikaw mag-grow sa iyong Christian life. Kaya ang bottom line sa Christianity, hangsang kang buhi pa ka, gusto sa Diyos, mag-grow yung ka sa iyong relationship niya. Mag-grow yung ka sa iyong faith. So all is designed. Kung unsa na kadako, it means kaya na nimo. Dili ka kalitan sa Diyos sa lahat ng problema na di mo kayahon. So kung nakaya na nimo karon, it means na apay mas dako-dako anak sa uma. Pero ayaw ka guli, kaya nakaya na nimo karon, ang uma na nung di mo kayahon. Ang kadako na, ang size na, gidesign nila sa Ginoo, ang tuyo niya dili para pasakitan ka. Dili para hatagan ng ka o pain or naalang kay burden. Ang tuyo niya is for you to grow. This is the first thing. Tomorrow it is certain that there will be what? Problems. Ano ba? Tomorrow it is certain that you are to face priorities. You are to make decisions. Amen? Mahit mo juga decision. Then, ganahan ko ating passage. I would like you to read with me. Because life is a choice. Always remember this. Life is a choice. Whatever is happening to you, those are byproduct of your choice. Kung sa kakaroon, tungkol imuhan ng pagpili. Sa ato pa kung nag-miserable ka karoon, tungkol kay nipili ka anak kakasi na kinabuhi. You are making decisions. Out of those decisions, maunay nidalani mo dito. So you are to face priorities. And if you are to face priorities, you have with the Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy please. Ang malapit ng Deuteronomy, Pastor. Pagkahuman sa Joshua, Judges, Ruth, Deuteronomy. Okay, Deuteronomy chapter 30. Ikalima ka libro gikan sa sinuganan sa Old Testament. Deuteronomy chapter 30 in verse 9. Okay, tingin sa Diyos. And the Lord God will make thee plenteous in every work, and every work of thy hand, and the fruit of thy body, and the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land. For good, for the Lord will again rejoice over you for good, as He rejoiced over thy fathers. So ang Diyos, sumala sa akong ingon, indabang ang blessing. Because God is always thinking of good things na ninato. Naguna-una, kanunay Diyos nindot na ninato. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep His commandments and His statutes, which are written in the book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thy heart, and with all your soul, for this is the commandment which I command thee this day. It is not hidden from thee, neither it is afar off. It is not in heaven that thou shouldest say, who shall go up to us to heaven, and bring it unto us that we may hear it and do it. Neither it is beyond the sea that thou shouldest say, who shall go over the sea for us, and bring it unto us that we may hear it and do it. But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it. In verse 15, see, I have set before thee this day life and good, death and evil. Ngayon na Diyos kayo, dili na biya kay ang kinabuhi, kinahanglan mo pili mo ka. Dili na biya ka ignorante, kanunay na biya ang itutuan, may tungkol kung saan ka pupunto sa Diyos. Galing you have a personal Bible. Amen? Galing every time you come to the church, direkta kang kinasulian, inun anil ka pumunto sa Ginoo. In anil dapat ni mong imoon. So, dili na kinahanglan mo inun, pagka-araw ka, kuno, pagka-bano pa, kung sa ka kung gusto imoon sa kong kinabuhi. Actually, ang Diyos, very, very
kuhaan na rin kayo siya. Kaya gitawag, everything is available for you. Gusto kang makailan niya, tanawang na kuhata. O gusto kang makabalo, tanaw, tungkol sa Diyos mo trabaho, tanawang kinapuhi sa upan na nagsunod sa Diyos, wala ang sunod sa Diyos. Kaya kung gusto kang makatol, tungkol sa pinakamaayo na lessons kinabuhi, ang Biblia, iyan doon i-preserve para makabasa ka. So wala, hindi ka kikinahanglan at ito patagangin, hindi isa may matulangin para makuha ang sa gusto sa Diyos, ay sulti na nila ito. Or lutabong patagain lugar at pikas dagat o asa ba para makasabutan ang mga gusto sa Ginoo na ito. So hindi na. Everyone has the opportunity na makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Itulungan ka even sa dili lang sa kabuhatan. Ang Diyos gali, bisan asa, na ay mga panahon na sa circumstansya sa iyong kinabuhi, tulungan ka niya. Musulti siya yung ani, dapat mo. So, you are to face priorities. Ang pangutanan. Unsa mo ka magpili? How do you choose? Unsa man mo magpili? Unsa man mo ginauna? Mao na ang dapon ni udaan ni mong kagalingon ka mo, na umabot ka rin nga papilion ka uma, Ginoo mo pilion. Kung umabot ka rin ang panahon na kabubuton ka sa Diyos ko, imo ang kabubuton, ginandam na ni mo kagalingon ka, kabubuton sa Diyos ko, yung sundot, hindi ang imo. Okay, God has set before you good and evil. Diba? In the Bible? A blessing and a curse. Amen. Ang imong pagpili, mao'y determinan kung unsa ito mo. Amen. Gusto ka blessing na kinabuhi, din pili, anak, ka ng kabubuton sa Diyos. Pero gusto ka na kinabuhi, panunong sa karaulan din, sige, pili ka makapili. Hindi ka musunod sa Ginoo. Hindi na naman kayo ignoranti, kadaghan na kayong principle gitundo sa imo. Una, the principle of kanang gitawag pag-amping si mong testimonyo. Prinsipyo sa paghaka. Amen? Prinsipyo sa pagkinabuhi na maghantong ka, na dili ka, hindi mo tubukan na imong flash mo mag-control nyo. Tudloan ka in a relationship, ayaw pasakag sunod, o giginangan andam ka para iniglaan na kaanang panahon na dili ka malaw. Kadaghan prinsipyo gitudlo na sa inyo. Imo nga pagpili na. If you are choosing sayop gali, then sultian ka, everything would belong sa iyong life. Pastor, dili ka siguro ko sa iyo, Pastor, kagaan na kayo example. Kanang sanina na dibutones. Sanina na dibutones, ha? Gikan sa ubos, padulong sa taas. Mag-start na ikang sayo ng mga isulod na butones. Ikabot din sa ibabaw, di kinamagtupo. Yun na. Bisang pagsugod, tanaw ni mo ko, ang mayang biya, kung sakto biya ni. Pero, pag-abot sa ibabaw, yun na siya. Muna itawag na, tanang mo kang pili ka rin ang sayo, ang may tabo, bisan paglindot imong tanaw, as your progresses, pero I'm telling you, you will always end up wrong. Inong lumig sayo ka rin kapag pili kaan, mo end up yung kang sayo sa unahan. Pili o pag pili isakto nga pagkapos sa unahan na sayo. O wak pwede pili o sayo nga pagkapos sa unahan na yung sakto na ito. Klaro kayo, the set ang ginawa na ito, di man na mga ignorante yung mga tao sa kabubuton sa Diyos. Wala man sa gitinais ginawa na ito ang Bible. Wala sa kagitinais ginawa mga preacher na magsulti o magudlo ni mo, pahinom ni mo, pagtinaw. Ang sa pamay mo lang mo ni mo. Naamay ni Godlo, nisulti ni mo, kanino ni mo.
Mauna, kinahanglan you brace yourself, prepare. Tomorrow you are to make a choice. Is it the will of God or your will? Is it choosing righteousness or choosing just pleasuring? You are to make a choice. For life, not only a test, life is a choice. Kinabuhi mo, pili ka. Kung dapat kabalo ka kung sa'yo nahon. Amen? Pag-iras pa kagahapon. Kagahapon sa Sabado, Domingo karon. Di ba kagahapon? Iabot yung panahon na magunaw na ka, tomorrow Domingo, I will choose to go to the church. Sumunod na yung mga tao, ipili mo simba, ako to simbahan. O na yung mga tao, kapano nga kaya mo simba? Pagka Domingo, pero hindi manimba, ano man? Sa kaamayan na mo pili ka mo simba, hindi manimba, kaya nilang pagpili, hindi sakto. Amen. Ayun ang prioridad, pili mo. Ano ito simple pagsabot? So, kung unsa magaling mong kinabuhi karon, that is a byproduct of your choice. O kung unsa'y gusto pa yung mo maabot sa unahan, pilihan at daan karon. If you want to enjoy the blessing of God, prioritize God. If you want to live in misery, then see, it is your choice. Dere pilihan, lolo, ayaw sunod sa kabubutong sa inyo. The world will have a great demand. Ihain mo. Ang kalibutan, pangayukon yun ang imuhang loyalty o ang imuhang kanang gitawag faithfulness ino. The world will demand it. Birahon nyo ka. Gusto sa Diyos pag tinarong ka niya, pero the world will pull you away. Hindi ka na pag tinarong. O peron ka sa kalibutan na. Kalibutan na ba? Eh, kung sabo duha ka po. Doon ka po kung sabo sa kalibutan. Una nga kung sabo sa kalibutan ang yawa. Maunang dali piliyon ang kalibutan tungkol ang yawa. Daghan ka siya piling ma-offer na naas kalibutan. Daghan ka siya piling ma-offer. Ang naas sa kalibutan, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Naas sa kalibutan. That is not of God. It is naas kalimutan kung maunay purmahon sa yawa para mo inyong piliyon. Kaya ikaduha nga kung sako sa kalibutan, kabalo ka, imong unod. Your flesh. Ang imong flesh, pili ka attractive sa kalibutan. Dali kayo mo ng mga butang na naas kalibutan. Sa iyon, kayo magbinuang lisod ng tinarong. Ewa? Sa iyon kayo ihimog sa lahat. Kadalit ihimog sa lahat. Pero kung desisyon ng ihimog taro. So, duha ka mo kung sako sa kalibutan. Karon ang kung sako sa Diyos, ang Holy Spirit na nag-workihan mo. Amen. Isa may musod doon. Hello. Amen. Remember this. Wala tonta kabalo. Unsay may kabot sa ukma, only God knows. Pero it is certain that you will face problem, and it is certain that you are to make a choice tomorrow. Imo pa kami prioritize at ino. Mo nang usahay kung naano niya ka sa punto nga sa masungingon ang panalangin sila sindabangan. Yeah, if there will be blessings and successes, kuya mo demand ang success. Ano, ang demand sa success dito mo is always putting second first. I mean God second, not putting God first. Ano ba yung demand sa success? Kapag baka usahay ka ng mga tao, huwag pa yung trabaho, gusto mo simba. Pero sa dami na yung trabaho, hindi nakasimba. Huwag pa yung trabaho, magpatapang ang po, gusto mo pumunta
gusto makatrabaho ko. Karon kung na may trabaho, di nakabalik hapon para mo simba. Mauna siya i-demand sa success nimo. Karon, kung pagiliyon ka, kung dili dali ka maanay, kung pili una sa Diyos, ang mahitabo yun, always, ang demand sa successes, God is second. Second will permit you. And dili lang ka na, kabalo ka another demand sa success. You will come to the point na mo-imunay ka, you need not God in you. Daghan kayo mga tao, daghan kayo mga Kristiyano. Sa gihang, na sila i-enjoy ng mga kalampusan, paglampo, makalimot ng Ginoo. Makalimot na mo prioritize Ginoo, makalimot na magaling nga mo honors Ginoo. Amen. Tinuno. Unang pahingduman takadaan ka pa. Wala pa'y dagang successes ni Abot ni mo. Paminawan eh. Pangayoon yun sa kalibutan ang imong pagpili nga sa Diyos o una. Karon palagaan may episode that God is your priority. I am certain magproblema ka sa uma o pupili ka sa uma. Daghan kayo niingon ay, daghan kayo experiences, daghan kayo niingon na matugyan ko kayo nabuhi sa Ginoo, magpagamit ko. Sige, pero pagkaabot sa uma, ang naitabo, nausap na ang mga damo, nausap na ang mga tinguha. Una, magpagamit sa Ginoo para sa ministry, pagkasunod, wala na. Lahat na yung butang di kabisihan. Karong palagaan, may episode, priority yung Ginoo. Dili dahil it is certain, you will be having trouble choosing inig mabot ng panahon. Magpili ka ang sa iyong priority. Ikaduha, kabalukan not only na a danger of not needing God anymore. Ikaduha, there is the danger of not remembering kung unsa ka before kagihin mo itong anas Ginoo. Usayon sa pinaka kusog kayo mapangayon sa kalibutan mo kanang imuhang pagka-mawintanon. Dali kakalimot na tayo kung asa kagikan. Makalimot ka tayo kung unsa ka before na unsa ka karon. Dagantay mo yung anak. Daghan kong kainahin mo na anak. Daghan kong nakitaan mo na anak. Makalimot na unsa. Nakalimot na sa lingkay na alay gamay ng mga panalangin. Wala na. Di na kayo kahinugtog ko. Inikan na sipahan. Maminaw. Mawalihan. Yung mawalihan magalay. Mangiwi ng bigas na bil. Mangyang ina. Di na masuntian. Kung badlungon, di na magpabadlungon. Pagpermero, usok pa kayo over. Pag na-online blessing, gahit na kayo, walihang over. Ano na? Wala, giresolve na muabot ang panahon o mapapilion dali ko Ginoo o mapapilion. Kabalo ka ano, daghang mga people na disgrasya na daot kinabuhi. Wala pang girisundaan karon nga Ginoo na. O na mamuyag ka ng believer, karon mamudaan makaniingon good nga di, Ginoo o mamuyag ka ng believer. Karon palang gagaan, paabuto na kung kabubuton sa Ginoo. Paabot ang panahon, bisag maglinya pa na, minilyon ka mga believer, di yun ang imo matagag importansya.
wala kalit ka anak, diyan, wala mo kaya kami ng kagalingon, piliin ko na kung ginuugma. Pagkaugma, bisag kinahatan ng kagsigang ilong. Mangita na ng ilong na siga ni mo, musunod na rin ka mo ng batang ni Panginoon. Ingahoy. O, ikaw ng kabalukan, ang imuhang pagpili na ng dili sakto, because you have not made a resolve. Ang karoon na una, I am certain, tomorrow, there will be problems. Tomorrow, you are to make a choice. You are to prioritize God. Kung dili ka rin, inani ka resulta mo, makalimot ka, may tawag sa Ginoo. Tuhuin ko, kay naagay nagdako, diri nga sa iglesia, nga pagprimero, grabe ka na magsabot-sabot yun. Grabe yung iyak-iyak yun. Grabe yung iyak-iyak. Sinabot. Pero sa dihang giplastar na, pahinumduman galing mo, i-operate, magpangunin mo ginong na. So, ano yung imumugay yung dumag-ugali? Kaya gusto ko, mas muda ko paging ang oportunidad ni bless just you. Ibang ako na ko sa anak ko. Kasama sa kong ingon, mag-disiplina ka di ka 3.5 years. God will put you to the test. Na maiya pa kang mapiyalan for the rest na. Sa 3.5 years, kay 7 years, it's God's design, God's number na siya design para i-plastar ka. Ang lawas na sa tao every 7 years na rin usapan. Kapano ba ka ang lawas sa tao kada 7 katuig na rin usapan? Ang physiological features at ang lawas, kada 7 katuig magkausap-usap ka. Tinuod ka. O bauna, mamay ka mo, kung dili ka makapasar, in-test sa Ginoo mo, ang may ikaw, i-standard ka. Dili niya ihatag daras na iyang i-prepare para niyo. Pero, makapasar ka, tamang 7 years. Pag 7 years, muna na ka-floating yung water. Makalimot ka sa Ginoo na, di na mawala ang iyong blessing, pero daghan ka kamulan. Kung naman nakapirmis Ginoo, pahinumduman ka, inom ka. Na, sultihan ka mo, na ako'y amigo personal. I-bless ko sa Diyos, pastor na. Makabalo ka. The moment he stopped to make a choice na i-honor ang Ginoo every time na siya yung personalidad, kabalo ka, God has reminding that pinaagi sa sickness. Kaya ano na yung sakit? Na Ginoo na ba? Ginoo umugunan, kita tayo, ikaw maguna-una o balos sa imuhang pag-disrespect ka sa tao, di ba limited ang imuhang sa akong pagbalos? Nausahay, kung makabalos mo galing ka, hindi kayo kita makatarget o sakit kayo na makamuna-huna doon siya sa iyo yung himo. Pero Ginoo, bright kayo. Maayo kayo ibo kung asa ka dapit na makasakitan ka, mag-ingon juga Ginoo sa surrender ko. Unang kanong padahan, make this a result. Kamong tanang maminaw. Anang maminaw, bahalang magkalintalay ta. Basta, gusto ko kung unsa ka karon, ilit mo abot ang panahon. When God, i-plastar na ka, kayo o kayo yung kayo mag-honor niya. Ayaw ka usap. Daghan kayo mga Kristohanon, i-plastar na, mahilas na, mahapugiro na. Ayaw ka usap mo, nagkakapag ka. Mga abogado na mo, mga doktor na mo, mga supervisor na mo, mga superintendent na mo,
mga tag-iya mo eskwelahan o tag-iya mo hospital o asa na magaling mo dalon sa Ginoo, dagko na mo mga ministry. Kung kamo mga pastor, dagko na mo ministry. Ayaw biya mo kamugiyo. Ayaw biya mo kalimot na it is God who give you power to get well. Ayaw biya mo kalimot na asa kagikan na one time na pastor na kung kay Papa, sige pangasapa nilo, sige painumdum nilo. Pero God knows that every day is praying in prayer. Dapat kita disulti sa iyo. Kaya makalimut ka, naglingkod ka one time, anak, ng pagkuha. Wala ko sana, hindi na kaganahan mo sulod kay panalaginan ka. Pero wapay panalangin, grabe yung kalipin ko pa yun. Pero, di panalaginan na. Di na kagay halos, kung na na Biblia. Kamu pasakit mo sa Ginoong barko. Kamu. Nana mo yung mga income. Basi mo niya paghilas-hilas mo ha. Mga bata ko pirin. Akong kampo ninyo mga oray hapon, pero tipsing di ko Ginoo, bunali Ginoo. Ginoo na. Karon galing tipsing galing ko, pupili mo Ginoo, ibang galing ako Ginoo sa pinakasayo pa, ako Ginoo yung mag-miserable sa unahan. Di ko gusto makakita niyo mag-isarap mo sa unahan. Kabalo ba mo, anak, akong kaunsilan, inigsunod sa office. Basta kabalo siya, nipili siya, nipao, inigsunod mo, iyak. Kagto iso kayo sa natanan, di ko mag-iyak. Kabalo ba mo mag-inusara ko, mag-una-una ako sa mga kristuhanon na naghimo sa iyong na desisyon? Pagkuhul kayo. Inuna. Naaraman mo tayo pili nga desisyon nga di siya mag-isarap niyo. Pastor, inani, okay naman ko, maayon ako, okay na bitaw ka, pero wala na nagpasabot, hindi ka musafar sa konsekwensya sa sayo ng mga pagpili. Okay na bitaw, ginawa bitaw na. Pero naamagod na nilugagan ng kanan. Di ba? Sa siyensya ni, physics pa ni, for every action, there is a proportionate reaction. Nakakagin na yung result sa kada action yung gino. So it is certain. Una, you are to face problem. Kedua, you are to face opportunities. Ikatulong na certain. You are to experience blessings. It is certain. You are a child of God. You are designed and purpose to bring glory to God. And only through blessing you that God is glorified. If God would not bless you, if He would not give you grace, nga ang imong kinabuhi niya panalanginan maglisod, kalibutan mo ingon that our God is a blessed God. There will be blessing tomorrow. Ang damo na yung kabatingon, Romans 8:32 and Romans 8:37, what shall separate us from the love of God? So may makapayamula doon na tumikan sa gugma sa Diyos. Trouble, tribulation, sword, ang sama? Hunger, nakedness, wala. Nothing can separate us from the love of God. Wala yung makapay mo nagtatugikan sa buong pasayos in 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a one, a chosen generation. You are, royal priesthood. So it means you are a child of the King. Na kay royalty.
kay bughaw na dugo. Dili ka pasagtaan sa Diyos. Mauna, kay na may panalangin, I'm challenging you, you dedicate your life to reach your goals. Ayaw pa-distract. Ayaw subot ng yawa. Buhaon kaniya sa path towards that blessing. Amen. Ayaw subot na. Ayaw o patuon niya nga okay ra maghimo og sala kadyo kay makalingkawas na ka. Ingon si Moses sa dihang ang mga Israelites, niabot na sila sa border sa Canaan, dahil pasulod na sila sa promised land. Ingon ang ginoon nila ako, kaya mauna ni ang promised land ako isaat sa inyo. At tulo mo, i-conquer. Ingon na itulong ka tribo. Tribe of Reuben, tribe of Reuben, Judah, o tribe of Manasseh. Ephraim at Manasseh. Half tribe of Manasseh. Diingon sila, mahimo pa Moses, dali na lang ni sa other side sa Jordan, di dito sa pikas ni Jordan. Di dito sa pangay. Anong lugar na ito? Okay naman ni para na mo. Nindot na ang yuta para pakanan sa mga hayop. Makasatol na midri, okay na midri. Pero niingon si Moses, musunod ko, pero kinahanglan musunod sa mga apil dito sa iyo para makiguba o kuyog sa inyong mga isuon. Kaya musunod ko siya, your brethren go to war, kamu maglingkod na mo diri, tanaw na yan yung mga isuon sa other side of Jordan, ilang i-conquer naman. Niingon si Moses, ikaw musunod na, kung maumutang nila sa inyong una, make sure that your sin will find you out. Niingon si Moses, bantay lang, siguro lang, na ang imong sala, makalingkawas ka na. Siguro lang, na kanang imong desisyon, makalingkawas ka, o niya sa consequences sa dili ni mo pagsunod sa kabubutong sino. Siguro lang. Wala, niingon ni Moses. Ya, kung imong tanaw sa Bible, para bagyo'y taong idula o sala, mawala, kasulong sa sala, kayang idulaan. Si Solomon, sa iyang kabray, niingon siya, kinsa man daw uloy magbutang o baka sa iyang tiyan, na dili siya kasulong. Hello? Muna, ayaw pasaytra. Be determined. Reach mo to. Kasi gusto lang mo akong katumoy. I-focus. Gusto lang mo akong sa ministry din. Set your compass dito patulong sa pag-apang sa ministry. Ayaw lang pa. Mabay-bakay yan kung sama. Nakakatagal na kaakita talang bitawag. Istorya sa mga Grecians, karang Greek history. Say, kailan ninyo ni pagkahuman sa Trojan War, kinsay best friend ni Achilles. Sa Greek history. Uy, nakailan? Si Achilles, di ba? Katong di manutlan? Ha? Kinsa man? Kinsay na-design sa Trojan Horse? Siya kita ko sa Linda Troy. Ang na-design ang na-design sa Trojan Horse, ang best friend ni Achilles. Nga si? Kinsa? Ako galit na, naimuot ko lang, kaya ako i-report alas kong maestra. Maestra ako sa English, ikaw, ikaw, pastor. Naimuot ka ba mga istorya? Kaya mo? Wala. Ay, nakailan ninyo? Ay, kasi para sa nagpaalay. Wala na kayo nung
Pagkahuman sa Trojan War, nangulit na ng mga Grecian. Matay naman si Achilles. Ang Empress pa rin mabalik na. Pero, kamano ka? Ang kanan ng mga soldiers, nakaulit na silang kagsatagsa ng mga lugar, naing usap ka general, kuyog sa iyahang mga soldier, wala kaulit. Kamano ka nga nung siya kaulit? Na-distract siya sa kadaghan nilang naagian. Pag uli na agi sila sa agency, tawag Aegean Sea. Pag uli nila, una nilang nasugatan na ay mga sirena. Sila nasugatan. Katong mga sirena, ang naitabo, kanta-kantahan sila na sa pagkatakanta sa mga sirena, nalingaw sila o ilang kisunod. Pag sunod nila, naabot sila sa island o dito sa island, dito sila nakasugat o mga kanagitawag demonic na mga babae nga pagkanon sila lotus flower nga iligaon nila may itong makalimot sila maginahinay mawala ilang lagulit. Isa, hinay mo, daw. Odysseus. Unang ginawag ang story sa Odyssey. Si Odysseus. Pagkanon sila lotus flower, kaon sa sila, ha? Kaon sa sila na magkainahinay kaon nilang memory. Kabalo ka. Si Odysseus, manong, nakabalik rin siya. Bisa kauban yung mga kauban, kalitawas ikato, uban yung mga kauban, wala yung memory, wala yung tuman. Kabalo ka, outside last memory na nag-challenge ni Odysseus na kailangan mabalik siya. Na siya yung mga kasi pinilog, pinagpagod sa iyo. Sa kinahanglan balikan ako ito, ako ba? Nagpaabot sa ako. Daghan kayo, nakaabot pa siya, nakaabot pa sila. Lugar na na-iwis na babae na i-turn ang tanan ng mga tao into animals. Pero pag-abot ni Odysseus, wapo man si Odysseus. Wala ka mong mga wapo, pagpantay mo. Hindi, kaya mo. Ang nakita mo, ay nga na-iwis sa'yo na. Ay, talaga ito, anuman. Ang uban mo mga soldado, ako ni mo ang mga hayop, ikaw dili. Ipay siya, nalinaw siya dito kayo. Pero, usap mag-mainundo niya, kinamalan mo ulit siya dito sa ilang siya kasama. Kabalo ka? Karena, madeterminasyon, mauna ka po niya, nakaulit siya. Kung saan may gusto mo maabot sa kinabuhi? Ayaw pa gusto siya mo? Ayaw sa nagkaon ng lotus flower na mawakan mo naman. Ayaw pa sana kaibog ko mga wish na para nang ignorant ka na anak mo ka? Ayaw pa sana. Sa desiderata pa, let not these things blind you of what virtue there is. Ayaw tumutin ang kalimutan, butaan ka sa mga virtues dapat na inyong i-develop. For life is full of trickery. Ang kinabuhi puno na siya mga tricks. Ilang-ilang na ka. Kinahanglan, hindi ka distracted. So be determined to reach your goal. Ikaduha, kinahanglan. Imo lang i-reach the object. It's not good kung di na mo i-accomplish imong plans. Wala yung lamig ang kinabuhi kung ingon ka na kay gusto maabot, nagpadala ng dayday ka. O sige, offer sa yawas kalibutan. Ang blessing, kapaabot na permit. It's in the bag. What time mo every time you pray? Every time I pray, mo ingon yung siyo, Ginoo, salamat. Ginoo ako na. I am your child. Salamat, Ginoo, pinaagi rin yun sa pagtulong ng Ginoo sa Kristo na restore ko, nabali ko sa mga yung relasyon mo.
na ako'y paglaom, mamatay ko, padulong ko sa langit, kung dili lang ka na ako'y paglaom, na kanina blessing mo gi-promise sa imong mga katawan ang pumakon. Gasang kinabuhi. Dili ni siya dapat usikan. Ayaw, sugot nga mausik lang imong panahon, di ka kaabot dito sa kiandam sa imong dito. Amen? Because life is here. Ayaw sayangin, live legacy. Bilinin mahinumduman ka. If you are just ordinary, then give something extraordinary that people would look at you and they would say, God is glorified. Pagpigil. We are more than conquerors, the Bible says. We are more than conquerors through Him that loves us. We are a special kind of people. We are children of God. Yung ba ito? Mga anak ng Diyos. Yan karoon. Kumuha ko sa daan, sayang. Life is a test. Life is a choice. Life is a gift. Always remember that. It is certain that there will be problems, there will be priorities, there will be blessing, and last. Question na sa last na kulibutan niya, how can you settle for ordinary when you have an extraordinary God? How can you be satisfied na wala kay abto ng imong Diyos able pag-ipat ko pag-reach nito? Muna kayong sugot na ordinary yun ang kinabuhi. Reach for something. At tapos kung sino gusto ka. Then last, second yun na, it's certain that you are to face problem. Why? For life is a test. Ito ba? Are you certain to face priorities? Because life is a choice. It's certain that you will have blessing because life is a gift. And lastly, you will face the great appointment. Also ang great appointment. Hebrews 9:27. Hebrews 9:27. Ang great appointment. Matag usa na to. Nakapirma na kang kontrata that you are to face na kay appointment ni isa imong appointment. Na kay appointment sa doktor, na kay appointment sa abogado, na kay appointment sa maestra, na kay appointment sa imong kliyente, pero pinakasiguro na kay appointment ni kamatayan. It is certain, mga matay kita. Why ko sa dire mo yun? Ikaw sa mamatay tomorrow. Insay kayo palo, basig ikaw na. Yes, basig ikaw na. Wakay ko kamalo, basig ako na. Masawa sa ikiwan ikaw, ano, di ka mag-amping. Isa ka kung lulaw, basig bulgod, ikaw bagtay kayo, palabi lulaw, basig bulgod. Hindi. Okay. Hindi ka musugot mabiyuda ka sa iyo, di pa na. Uy. Pero mamatay kita. Ngano mamatay kita? Because life is a temporary assignment. Temporary yung kinabuhi. Di siya permanente. Ang atong permanente, eternidad. Pero while we are on earth, we are scheduled na ilahi na siguro panahon na ilahi na tuig. Dahil nga adlaw, na siguro magdungan tagkamatay, pwede sa, pero di ka na ito pwede sa butong ganus anak, pero sigurado appointed na anak. Karon, kay appointment manday na ito ng kamatayon. In Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, karon. But after this, wow,
Romans 14:12. Sige, Romans 14:12. After that, the judgment. Amen. What judgment? Unsa man yung judgment? Romans chapter 14 verse 12. Kani nga judgment, hindi na ni judgment para malangit pa ka na interno ha? Kani nga judgment, mauni siya Romans chapter 12, chapter 14 verse 12. Unsa man? So then, every one of us shall give an account of our stewardship to God. Amen. Kanina itong pagkapinialan ato ni hatagag husay. Amen. O ito ni ginatudluan ka mo sa pinakamaayo na ako kapagtudlo, mahimo kapagtudlo, kay ako mga tupang sa inyo, ignon ko sa inyo. Ito, imubang itudlo at insakto akong mga katawan. That is my accountability. Muna mo sugod mo sa dili, ispitong takag-istorya, ispitong takag-wali, mo tudlo ko sa pinaka karong na mga patudlo ay ako na tulubago. Ikaw saan na ay tulubago. Amen. Steward ka. Sa tanan ng mga financial blessing na imong nangkulan, ug maangkulan pa, maayo ba ka ang steward? Amen. Buhatag ka husay ka ng steward. Muna, temporaryo raw na yung kinabuhian. So, kinahanglan, imong masabtan nga ang desire sa Ginoo nimo, musabit ka sa Lordship sa iyang anak na sa Ginoo sa Kristo. Amen. Submit to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Muna, in Luke chapter 6, verse 46 to 49, tanaw ang sa isulti sa Diyos. Why say ye, Lord, Lord, and what? Do not the things which I say. Makikita mo yung Ginoo, Ginoo, pero ganong dili man ta mabuhat sa ipabuhat sa Ginoo na to. Amen. This is just to remind us that we are steward. So kung ingon ta Ginoo na to ang Diyos, then why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? For whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you whom he is like. Muna sa 48, tama sa 49. Kung hindi ka musunod, bigas mo sa bitar sa Lordship ni Jesus Christ, bawang ka. Lahat kayo ng Bible, you are a fool. Pero, kung musunod ka, musabitar ka, sa pagka-Diyos ni Kristo, imuon siya yung Lord, imuon siya yung Master, yun ang Bible. Isa ka, mag-ialaman na ka. Muna yun na. Bisaya sa Ginoo na ito na. Ikaduha, tingumak sa Diyos na itong kinaiya, magkausap, mag-conform to the image of the Lord Jesus Christ. Mga bitaw na, paminaw mo. Usas sa sama sa Panginoon, na problema ka, kung usaya, kung kinaiya, sa kabalunan kang nilima o, at kung kaya kung pagayunan. Go. Gusto ka mo rin na usap sa kinaiya, Ito, Apostol, lisod mo kayo sa pagkilaya, dili lisod na ikinuutapang mo. Pag tinuha lang. Pagtruho lagi ka. Machinis lagi ka. Ayaw ng surrender. Pagtruha ko din, lagi ko kinaiya ba? Lagi mo sige. Agad-agad. Circumstantial, tanaw na ito, believe ka. Then, katulong, gusto sa Diyos, mupamatuod na sa kaluwasan na ito ng Panginoon. When was the last time that you told somebody about the salvation na gihimo ni Kristo dito sa cross? Para sa ikala. Ano sa una? When was the last time that you challenge somebody that is only through faith niya siya makaangkol ng kaluwasan? When was that time? Ayaw o ayaw kalimot steward ka ano? Ipiyan na sinuli mo, ihatagan ang kinabuhi mo na katapusan na kasabot ka sa kaluwasan, kinahanglan, tingumak sa Diyos, di mo na isulti-suman. Di ikaw ang gali anak, hakog na kay kasintanan.
Selfish na kayo, kung ikaw sumiso ka. May tungkol sa kalawasan mo na pala. Fourth is that is certain. So, for life is a test, there will be problem. Life is a choice, you are to prioritize God. For life is a gift, then there will be blessings. Then life is a temporary assignment. You will face death. Karon, in the light of these certainties, unsa may dapat ka to conclude. So, with these certainties, what is expected from you? Una, be faithful. Be faithful. Upat kaya dapat faithful ka. Be faithful to the Lord. Be faithful to your pastor. Be faithful to your family. And be faithful to the church. Be faithful. Karong panahon na, gamay na lang kayo na klase ng mga tao. Gamay na lang faithful. O ito lang, namigay ng tao, find us faithful. No? Hindi ka tao, namigay ng feeling yung pamor. Kapanin ni nga ang mga tao makakaplag. O mga tao matinulano, makakita ang mga be faithful. Be faithful to the Lord. Be faithful to your pastor. So, tiyan ito mo, hindi aksidente ako itong pastor. Oftentimes, God gives you gift na hindi ka na sa pagka-package. Usahay ang regalo sa iyo, hindi ka na sa pagkaputos. Pero, gihatag na sa Diyos ni mo, kay kabalo siya mo na anayan para ni mo. Amen. Mauna yung pastor. Ako mo yung anayan para ni mo. Ako yung gihatag sa ginawa ngayon mo, pastor. Kung hindi ko din mo pagkaon, hindi sa may mong pagkaon sa simbahan. May pala yung tuloy ko. Mabisag na pala, ito lang mo